Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ng katotohanan. Darito na mga balitang dapat nating sama-sama ang saksihan. Singil sa gasolina, diesel at kerosene, tataas na naman. Pero singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad, babawasan simula sa Abril. Tubig sa Manila Bay at Barangay Bahay Toro sa Quezon City, positibo sa E. coli, pati na sa bakteryang galing sa dumi ng tao. Pagpabahay-bahay ng Department of Health, palalakasin kasunod ng paglobo sa 200% ng kaso ng tigdas ngayong taon. Sina Presidential Candidate Brother Eddie Villanueva at Senator Richard Gordon posibleng ma-disqualify kung hindi tatanggalin ang kanilang oversized billboard ayon sa COMELEC. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Arnel Pineda, nagsorry na kaugnay sa maling pagkanta ng lupang hinirang sa Pacquiao-Clottey fight. Pero Journey lead vocalist, iginiit na mula raw sa puso ang kanyang pagkanta ng pambansang awit. Bagong music video ni na Lady Gaga at Beyonce patok sa internet. Iba't ibang dance group nagpasiklaban sa pagsayaw ng bilog na hugis itlog sa Davao Sayaw Galaw Grand Finals. Good news mga igan, bababa ang sigil ng tubig ng Manila Water at Maynilad at ito po ay simula sa Abril. Ang isa pang good news sa mga customer ng Maynilad, bubuti na ang water supply sa mga lugar na apektado ng pressure reduction dahil sa El Nino. Saksi si Bernadette Reyes. Simula Abril, 8 centavos per cubic meter ang ibababa sa singil ng Manila Water. Kaya ang isang bahay na kumukonsumo ng 1 cubic meter o 5 gram ng tubig kada araw mula sa Manila Water, 1 peso and 64 centavos ang matitipid kada buwan. Makikita ang rate reduction na yan sa inyong water bill sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ang FCDA ay isang mekanismo para sa mga kumpanyang gumagamit ng foreign currency para makabawi sa paggalaw ng piso kontra sa pera ng ibang bansa. Nitong nakaraang quarter, medyo maganda ang performance ng piso natin laban sa dolyar at ibang currencies, kung kaya magkakaroon tayo ng downward adjustment. Magandang balita rin sa mga customer ng Maynilad. Sa April 1 ay bababa rin ang singil sa inyong tubig ng 1 centavo per cubic meter. Yung mga households na kumukonsumo ng 30 cubic meters a month, tapos unsewered, mga 39 centavos yung ibababa ng kanilang water bill. Isa pang good news sa mga residente ng tandurang bahagi ng Metro Manila. Maibsan na raw ang epekto ng mahinang water supply dulot ng El Nino sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Camanava area. Ang pinakamatataas na lugar na lang daw sa Roosevelt, Quezon City ang makakaramdam ng hanggang 12 oras na mahinang water supply. Agad nating na-manage yung water pressure sa system, nabawasan yung mga tubig na tumatapon sa ating system, tapos dahil meron tayong mga ginagawang intensified leak repairs. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. E. coli at bakterya mula sa dumi ng tao, ilan lang yan sa mga sari-saring bakterya na nagpositibo sa sample po ng tubig mula sa Manila Bay at sa isang creek sa Quezon City. Kaya muling babala ng Department of Health, huwag nang magtampisaw sa maruming tubig. Saksi si Cesar Apolinario. Sa unang tingin pa lang, walang dudang marumi ang bahaging ito ng Manila Bay. Bagay na kahit hindi lingid sa kaalaman ng mga residente ay enjoy na enjoy pa rin pagliguan, lalo na ng mga bata ngayong tag-init. At sa inilabas sa resulta ng water test, nakumpirma ngang positibo sa sari-saring bakterya ang nakuwang sample mula sa tubig na yan. Kabilang dyan ang nakalalasong E. coli, pati na yung tinatawag na fecal coliform na bakteryang nanggagaling sa dumi ng tao. Pero di lang yan, nakitaan din ng ilang porsyento ng lead ang tubig.
Delikado yan dahil kapag dumami ang naipapasok na ganitong tubig sa katawan ng tao, pwedeng humantong sa mental retardation. Ang kanal namang ito na ginagawang swimming pool ng mga batang residente ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City, bukod sa E. coli at fecal coliform, ay nagpositibo rin sa salmonella. Pwedeng humantong sa pananakit ng tiyan o pagmula ng diarrhea kung makakainom ng tubig na positibo ng mga bakteriyang nabanggit. Kung may ingest siya ng tao na naliligo, for example, sa Manila Bay or sa creek, syempre, possibility po is magkaroon talaga sila ng sakit. Hindi lang po mga skin diseases, mga internal diseases din po. Nagbabala na noon ang DOH sa ipinagbabawal ang pagliligo sa mga maruruming tubig, gaya sa Manila Bay at sa mga creek na tinatapunan ng basura. Bukod sa pananakit ng tiyan, pwede silang tamaan ng typhoid fever, cholera, hepatitis A at leptospirosis na pwedeng ikamatay ng tao. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Pinaigting na ng Health Department ang kanilang house-to-house campaign kontra tigdas. Bunsod po yan ng paglobo sa mahigit 200% ang kaso ng tigdas ngayong taon. Saksi si Julio Segovia. Gaya ng una ng ibinabala ng DOH, sumipa pang lalo ang bilang ng kaso ng tigdas sa bansa. Katunayan, dumoble na ang nagkatigdas nitong Enero hanggang Marso 6 kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Sa bilang na yan, 6 na ang nasawi. Mas marami kumpara sa 2 na naitala noong isang taon. Kaya naman tuloy-tuloy ang vaccination program ng DOH lalo na sa mga lugar na may matataas na kaso ng tigdas. Gaya rito sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Nagbahay-bahay na ang mga taga-Barangay Health Center. Yes, it's very alarming po yung increasing number of measles cases po namin dito sa North Fairview. Ayon sa National Epidemiology Center, ang bawat pasyenteng may tigdas ay posibleng makahawa ng hanggang 18 tao. Isang araw lang matapos nilang makuha ang virus. Bukod dyan, may isa pang measles strain na tinetest sa laboratory ng RITM. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil kayang labanan ng bakuna ang lahat ng klase o strain ng tigdas. Pero kailangan pa rin daw ng dobleng pag-iingat dahil pag napabayaan ng tigdas, posibleng lumala. Pwede silang magkaroon ng seryosong komplikasyon katulad ng pulmonya na pwede nilang ikamatay kung hindi maagad ang paggamot dito. Pwede rin silang mabulag actually mula sa measles dahil yung measles naapektuhan yung cornea ng ating mga mata. Bukod sa tigdas, pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa pagkalat naman ng isa pang viral disease na beke. Karaniwan daw kasing tumataas ang bilang ng mga tinatamaan nito pag mainit ang panahon. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Simula kaninang tanghali, 50 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Eastern Petroleum sa kanilang gasolina, diesel at kerosene. Susunod naman ang sea oil ngayong hating gabi. Ang panibagong round ng oil price hike ay epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. At sa ibang balita, nagsorry na po ang lead vocalist ng Journey na si Arnel Pineda sa National Historical Institute kaugnay sa maling pagkanta niya ng Lupang Hinirang sa